O akala mo ba, mababago mo pa ang kapalaran ng mga karakter dito sa No Limit Tangere? So ano po pong point ko dito? Bakit niyo ba ako dinala-dala sa mundo ng nobelang to kung hindi ko rin pala matutulungan ng mga tauhan dito? Dinala kita rito, hindi para makialam. Dinala kita rito para matutunan mo ang katha ni Jose Rizal sa kwento. Na nakadikit dito ang tunay na kasaysayan ng bayan natin nung panahon ng mga mananakop. Matuto. Yun lang ang mission mo. Hindi para makialam. Wala ka na magagawa. Naganap na ang dapat na maganap. Manood ka na lang. Ikaw si Crisostomo Ibarra? Ikaw yung yung nobyo ni Maria Clara? Siyang tunay. Huwag po kayo maglala. Gagalingan ko po ang pagsilbi sa inyo bilang PA niyo. P.A.? Personal assistant. Mabuti kang tao, bibini Maria Clara at mawait sa kapwa. Lalo na dun sa pobreng babae at tinulungan siya makalaya gamit ng iyong mga hikaw. Alam kong lubos na mahalaga sa'yo. Sundin niyo ang aking utos. Humaba kayong lahat ngayon din. Pakiusap, huwag na lamang ang babaeng kasama namin. Kilala ko sila. Wala ka nang dapat ikatakot, Binibini. Wala nang sasalbahe pa sa iyo. Huwag niyo po sanang isipin na babaliw ako. Pero kung hindi niyo maiaalis sa simbahan ng mga anak ninyo, isa po sa kanila ang mamamatay. At yun ang magiging dahilan kung bakit kayo mababaliw. Hindi po ako naniniwalang hindi ko mababago ang kwento at kapalaran ng mga tauhan dito. Technically, character na rin ako sa nobelang to. Kaya kahit anong gawin ko, magkakaroon ng epekto sa mga makikilala ko dito. Huwag kang matigas ang ulo mo. Huwag mo nang gawing komplikado pa ang kwento. Sige po, ibalik niyo ko sa amin. Ngayon din. Alam mo naman na makakabalik ka lang sa atin kapag nabuo mo na ang nobena. And that's the rule. Wala na akong magagawa dyan. Yun naman po pala eh. So huwag niyo rin po akong pakikialaman. Gagawin ko ang lahat para mabago ang kwento ko at ng mga taong makikilala ko dito. Makinig ka nga sa akin. Makikinig lang po ako sa inyo kung ibabalik niyo ako sa pamilya ko ngayon din. Ngayon, kung hindi niyo magagawa yun, kung magmamatigas kayo, mas magmamatigas ako. Ginusto niyo to, di ba? Kayong nagpasok sa akin dito, di ba? Bahala kayo mga problema. Kung gusto niyo isumbong niyo pa ako kay Dr. Jose Rizal, wala akong pakialam. Gagawin ko kung anong gusto ko. Aayusin ko at babaguhin ko ang kwento ng nobelang to. Mukhang masaya kayo, Piloso Potasio. Opo, Kapitan. Masaya ako pagkat may pag-asa sa darating na unos. Piloso Potasio? Ang unos? Binabala ko ba ninyong maligo? May higit na mabuting bagay na inaasahan ko. Mga kidlat na papatay sa mga tao at tutupok sa mga bahay. Iyon na nang nababagay sa atin. At ikaw, Gobernador Silio, may mga kandila ka pandala. Subalit, higit na 10 taong ko nang iminumungkahi sa mga bagong kapitan na bumili ng mga posteng panghuli ng kidlat upang maproteksyonan ang mga bahay sa mga kidlat. Ngunit pinagtawanan ako ng lahat. At ikaw,
Nagpagawa ka pa ng kuliling para kay Santa Barbara. Hindi ba kahit napatunayan na ng siyensya na mapanganib ang magpatugtog ng kampana kapag masungit ang panahon? Kaya ano ho ang nagawa ng kuliling ni Santa Barbara noong kumidlat sa binyan at tore mismo ang tinamaan, ha? Sus Mariosep, kaawaan mo po Santa Barbara. Barbaro, bagay na bagay kayo sa pangalan ng inyong patrona. Ikaw, hindi ka taga rito. Nararamdaman ko, hindi ka nabibilang sa amin. Mula ka sa malayo. Mula ka sa mundo ng mga bagong tao. Kuya, ano kaya ang inuluto para sa atin ni Inay? Masalamat na lamang kung may pagkain, bunso. Kundi tiyak matutulog tayong tubig lamang ang laman ng tiyan. Kuya, pag malaki na tayo at makakita ko ng mas magandang pagkakakitaan, palagi ko talagang ibibili si Inay ng masasarap na pagkain para masiyahan siya. Pero tayo na iniisip, bunso. Nais ko rin mapabuti ang buhay natin nila, Inay. Balang araw, mangyayari yan. Basta't sipagan pa natin, ha? Mainam, halika na. Ikaw na naman ba yan? Ano namang ganap mo dito? Ikaw papansin ko, nagpapakita ka sa tuwing malungkot ako o may mangyayaring masama. Hoy, ano mo to? Hoy, mga bata! Kayo ha? Mga batang pasaway. Bakit hindi nyo naman ako pinagtanggol sa nanay nyo? Totoo naman lahat na sinabi ko, di ba? Oh, muntik pa akong mataga eh. Pasensya na po, ate. Hindi po kasi na maaking kalabanan sa Kristan Mayor. Siya po ang nagsinungaling sa Inay. At gaya po ng kuka, sinasaktan ho kami nun. Totoo po yun, ate. Para ganyan po kami tinatakot ni Kuya na pati rin po si Inay ay kanilang sasaktan. O di kaya ay papakulong kung kami po ay magsumbong kahit kanino. Ay, Diyos ko. Kapal naman ng mukha ng kura na yun. Pati na yung sakristan mayor na yan. Huwag kayong matakot. Gagawa ko ng paraan para maialis ko kayo dito sa simbahan. At para hindi na kayo masaktan pa ulit ng kura. Bakit? Ano pong gagawin niyo, ate? Sasama ba kayo sa akin, mga bata? O sasama kayo sa mahiwagang dalagang ito na nagmula sa malayo? Kaya
Maiiba kaya ang mangyayari bukas bago mo gawin. Anong sinabi mo? Totoo pong sinasabi ko, sir. Isa sa kanila ang mamamatay kung hindi natin sila ililigtas. Masama pong magbigay ng kasinungalingan, bintang o hinala laban sa kura. Gagawin mo ang gusto ko. Kasi kung hindi, ipapadakip kita at ipapakulong pobre India. Gising na po ba si Maria? Ay, oo.